Magandang araw po mga kapuntos, at sa araw na ito po meron po akong tampok na video para sa inyo at sana ay magustuhan ninyo. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. At bilang kahilingan po ng punto por punto team at naway maintindihan po ninyo, sana po wag nyo pong i-skip yung mga ads sa aming mga video. Sa maliit na bagay na po na yan, malaking tulong po yan sa ating programa at sa ating ministry. Sana po maunawaan po ninyo. Maraming salamat po, kaya wag na po natin patagalin. Simulan na po natin. Hello po. Paano ba to? Start. Okay. Okay. Ayan. Hello po. Hello. Good evening. Good evening. Meron po akong tatanong. Kinakabahan ako. First time ko po. At after sa tanong ko is, meron po akong testimony. Yung testimony ko po is related po doon sa itatanong ko po. Sige, go ahead Meron po kasi akong sa kaka-scroll ko po sa FB at saka sa YouTube. Ito pong picture po ni Divine Mercy. Tapos po, blessed siya pagkatapos ang pag-bless niya is binlesan niya according to dun sa instruction ng pari. Okay. And then, during yun po sa kasagsagan ng COVID-19. So, yun, inano nila sa pintuan. Yung gitapal, bapal ba yun na? Pastil yata. Pinastil sa pintuan. Ngayon, sabi niya... Paskil po yun, paskil. Paskil, saan naman eh? Paskil, okay, paskil sa pintuan. And then, kinabukasan, nag-withered daw siya siguro, umulan, nag-snow, nabasa kasi sa ibang bansa yun. So, ang ginawa po niya is, sinunog po niya yung pong blessed picture. Actually, yung picture daw po is printed na kinuha niya sa Divine Mercy website. Nung sinunog po niya is, as in, nasunog siya na ashes, naging ash siya, pero po, yung pong larawan po nung Divine Mercy is nandun pa. Paano ba yung ni-explain? Meron po akong pinadala dun sa Faith and Morals na picture. Kung gusto niyo pong makita na makita po dito. Taga saan ka, sister? Pangasinan, pero marunong ka pa magbisaya? Actually, galing po ng Mindanao, Marawi City. Ng Mindanao State University. Pero wala na kami dun. Actually, nakakayang sabihin na dito po ako sa Saudi po. Ngayon. Okay. Ayan po. Po kasi yung record. Getted na? Dito pa ako ngayon nag-work. Ayun na. Bro, yan na yung picture niya tsaka yung not blessed. So, ang tanong niya rito, yan po. So, nasunog siya, ashes na yan, pero yung picture niya is, ang tawag yan, yung larawan niya, nandun pa rin, pero sunog siya. sunog. Ang picture. Yan yung po, yung blessed. Yan daw po yung na-blessed. Nung sinabi niya po dun sa pari, kung saan niya nakuha yung instruction na yun na ipaskil ang mga larawan sa may pintuan, na ang mismo magpaskil siya ang magbi-bless. So sinabihan siya ng mag-print siya ulit ng larawan ng Divine Mercy sa the same po na printer.
So, sinunog niya po yun. Ito po yung lumabas. Yung pangalawang picture po. May pangalawang picture to. Apo. Okay, tingnan natin yung pangalawang picture. Ayan. Ayan po. So ito yung natanggap nung nagsunog na mag-print siya ulit. Mag-print po siya ulit ng Divine Mercy, the same printer, tapos sunugin niya. Yan po yung kinalabasan. So wala pong picture. Unblessed po yun. So ito po siya is, kaya po ako, kaya ko po ito sinabi dito ngayon. Kasi po, ito po is yung testimony po ni Father Chris Aylar na naging guest po ni Ka-Faith Brother Adrian. So alam ko po na legit siya kasi po itong si Brother Adrian, Ka-Faith Brother Adrian, na-interview niya po si Father Darwin. So ang tanong ko po is, pwede ka palang mag-bless pwede ka mag-bless katulad yung babae. Ano lang siya? Kung tawag nito is normal person. Hindi po siya ng simbahan. Laigo. So pwede palang mag-bless tayo ng mga larawan. At pag nasira po siya, ay susunugin. Susunugin, yun daw yung tamang paraan na i-dispose. Kasi kay Father, kay tawag nito, Brother Dwindle, nung the other day yata yun, or last week, is may nagtanong about sa ribulto, ang nasira po. So, ang sabi niya is ilibing. Hindi lang itapon kahit saan-saan. So, kung dito po sa larawan, mga larawan, tas na-blessed siya, tama po ba yun? Confirm ko lang na susunugin. Yun po ang tanong. Hello po. Hello po. Brother Jando, nakapasok na si Brother Wendell. Okay. Brother Wendell, good evening sa'yo. Brother Wendell? Nakukuha siya tayo? Yes, Brother Jando, magandang gabi sa lahat ng mga kapatid na sumusubaybay. Hello kapatid, Hans Bautista. Hi po. Fans niyo po ako noon pa. Kayo po yung una kong nakita. Wow. Meron akong mga pangangamba. Then, first, nung nakita ko po kayo, lately lang po. Thank you, Lord. Wow. Taga saan po ba kayo kapatid? Actually po, yung namin, taga Pangasinan po. Pero lumaki po ako sa Marawi po, sa Mindanao State University. Wala na po kami doon. Ngayon po, dito po ako nag-work po ako dito sa KSA. Saudi po. So, tungkol sa tanong mo na yung mga nasira ng blessed images, kung pwede ba silang sunugin, batay sa nagbigay ng ibang opinion, para sa akin at sa Ministry of Liberation na natutunan namin, mas mabuting ilibing na lang. Dahil blessed yun. Ilibing, yung sa akin, daming mga nasira na mga sacred images noon, at nang nagpagawa ako ng office, doon, inilibing ko sa office at sa bahay, yung mga bahagi, dahil blessed pa rin yun, no? Inilibing ko sa part ng bahay ang naturang mga sacred images na nasira na dahil nanatili pa ang kanyang pagka-blessed. Okay po. Malaking tulong po yung kaalaman na natutunan ko sa inyo ngayon, at sana'y may natutunan din po yung mga nakikinig po ngayon, mga kapuntos. At saka po, ito po yung testimony ko.
itong po ang testimony ko is related po dun sa tanong ko. Kasi po, na-amaze po talaga ako dun sa yung bang, siyempre di ba para siyang miracle na sinunog mo, hindi siya naging abuhan, dun pa siya kasi blessed siya. So, ito po ngayon sa rosary ko po is putol-putol, noon po kasi putol-putol po kasi yung pagro-rosary ko. Sa totoo lang po is nakakalimutan ko rin tapos napapabayaan dahil sa trabaho, sobrang pagod, antok na antok. So sa ngayon, noon yun, sa ngayon po is pinipilit ko na po na kasi lalo sige, at sa pagiging Katoliko po. Although meron po ako mga tanong-tanong na nasagot na po yun sa ngayon. Pero hindi po ako nag-embrace ng ibang religion. So ito po yung sa Rosario. Ito pong Rosary ko, ito po. Hindi po siya tali. Paano ba yun? Yung sa picture, may pinadala po akong picture. Hindi po siya tali. Parang ano ba tawag nito? Stainless steel nga, giring-giring. Ano ba yun? Ano po lang siya? Steel. Yan, yun sa picture. Alam ko na kadena, parang kadena. Parang yun. Tapos po, Chain. actually, nung hindi ko siya nagagamit na naputol po siya. Siguro dahil sa nalaman ko din, lately lang, yung mga superstitious belief. Natutunan ko kasi yun sa mother ko. Isa yun na i-renounce ko pagbalik ko dyan sa Pilipinas. And then po, so naputol siya. Nakita ko po yung kanyang kadugtong. Sabi ko mamaya ako na dudugtong, pero nawala talaga siya. So ang ginawa ko, tinali ko po. Ito po. Nabili ko po to sa St. Jude Parish Church sa Manila po, malapit po sa Malacanang. Tapos na-bless din po ito doon ng pari. Pero hindi po sa exorcist. Parang ano lang, bless lang after ng misa. Tapos po ngayon kay Father Darwin, na nagpa-bless na po ako ng mga sacramentals. Isa na po itong rosary. So ito po, nalaman ko po na pwede pala itong ibulsa. Kahit saan ka pumunta, pwede mong ibulsa. Alam ko po pwede siyang ikwintas, pero hindi ko po alam na pwede pala siyang ibulsa kahit saan pupunta. So, nung nag-duty po ako, 2 beses, hindi ko siya nakalimutang alisin sa bulsa. Isang beses, hindi ko siya nakalimutang alisin sa bulsa. Sa pangalawang duty ko po, nakalimutan ko siyang alisin sa bulsa at nasama po sa washing machine. Doon po sa washing machine na yun is, syempre with all the cycles kasi siya automatic, yung hanggang sa mag-dry yung sa sabon, sa rinse 3 times, plus, sa spin, so para mag-dry. After po nun, saka ko nalaman na sana ang rosary ko naiwan po sa bulsa. So nag-expect po ako na putol-putol po siya dahil sabi ko, nung hindi ko siya ginamit, naputol siya. How much more na nasa washing machine. So sabi ko, ano ba to? Sabi ko, Lord, sana hindi naputol. Nung kinuha ko, nahirapan ko po siyang hanapin dahil po para siyang pananakungkung ba? O saan ba na parang nabuo po siya, parang naging ganun po, parang kumbaga ito yung rosary na ganun siya, nabuo siya, buo. So, akala ko, putol-putol siya. Ito po, na-bless na po ng online ni Father Darwin. At na-amaze po talaga ako kasi hindi po siya naputol. Kahit po yung tinali ko sa dulo ng cross, ito po, makikita niyo, ito yung tali. May nakausli pa. Hindi po siya naputol. As in, normal pa rin siya. Parang walang nangyari talaga. Ganun po. So, iba talaga, pala talaga, pag na-bless. At effective po talaga yung kahit online lang po na-bless yung rosary or mga ibang, ewan ko siguro, ganun din sa mga ibang sacramental. Kasi ito lang po yung nangyari sa akin. First time po nang nasali po siya sa washing machine hanggang na-spin po. Ngayon, nung 1 linggo po sana ito gagawin kong testimony.
Kaya lang nahihiya po ako. Tumakit ang ulo ko. 5 araw, sabi ko, ang nasa isip ko, testimony, mahirap pala yung magsinungaling. Pag sinabi mo mag-testimony ka, gawin mo talaga yun kasi siguro may ipapaabot ng Panginoon sa bisa po na kapag na-bless ang isang mga sacramental. Nung malapit na po ako mag-testimony, sabi ko talaga mag-testimony, gumaan yung ulo ko. Ano ba yun? Anyhow, natapos na rin po yun. Ngayon po, last na tanong, sa ikatlong tanong. Dahil po, tawag nito, nalabhan na po siya, hindi naman siya naputol-putol. Kailangan po bang i-bless po ito ulit? Yun po, sa pangatlong tanong. Brother Jando. Oh, May katanungan siya. ano yan, te? Kasi nga po di ba nalabhan po siya? Oh, Di yung? ba na-spin siya? Yung ano, Yung te? rosary po. Itong, Yung? yung ito pong rosary. Okay, okay lang, te. Yun nga siya, hindi nga siya naputol-putol, kaya nga na-amaze ako kasi na-bless po ito ng online ni Father Darwin. So, ang tanong mo? So, ang tanong ko is, kailangan pa ba itong i-bless with? Hindi Or na. hindi na kailangan? Hindi na. Okay na yun, te? Okay, thank you po. Hindi naman expire yung ano, hindi naman na-expire ng washing machine yung ano, yung blessing. Okay. Confirm. May testimony ka, te? Ako po? Tapos na bro, nag-testimony na. Tapos na pala. Testimony. Bro. May pumunta kasi ako dun sa labas eh. Hindi ko narinig. Brother Jando Pasingit, yan pong mga nag-aantay ng sacramental blessings, nakakatanggap po lang po ng message from Father Darwin, ay hindi daw po muna. Pasensya na po kayo. Ay. Punong-puno kasi ngayon lang gabi, pagpunta ko rito, si Padre kakatapos lang. Pagpunta ko rito para umupo na mag-start ng programa, si Padre kakatapos lang, bugbog sarado yun ngayon. Okay? Thank you, Ate. Bro Jando, Ate Ans? Oh. si Edna, idadagdag ko lang din kanina yung nakatiklop. Ang isa sa ano nga pala nun, significance nun, ano ibig sabihin nun? Yung muling yung pagparito rin sa second coming, isa yon. Di po ba Brother Wendell, i-confirm natin kay Bro Wendell? Yung nakatiklop daw na damit ng ating Panginoon Jesucristo, ano ibig sabihin nun? Di ba yung that symbolizes the second coming of Jesus Christ? Yes, ang konteksto kasi tungkol yan. Sa kultura ng mga Hodyo, yung slave, maghanda ng pagkain para sa kanilang amo, sa kultura nila, meron yung tulad sa, merong tila din, no? At maghanda sila ng langgana para manghugas yung amo nila at kakain. So kung manghugas ang amo nila gamit yung tela, itrapon niya sa kamay at iwanan, doon ang sign na kaniya ng kunin yung mga pagkain, tapos na siya. Pero pag ang naturang tila ay nakatiklop, di yan gagalawin ng slave. Dahil yon ang palatandaan, wag mong galawin, babalikan ko. Yes. Yun din ang naganap sa muling pagkabuhay ng ating Panginoon Jesucristo, nakatiklop. Yun ang palatandaan.
babalik siya. Babalik siya, second coming. Yun po bro, si Edna, dagdag natin kasagutan. Salamat bro Wendell. Okay, Okay, so maraming salamat. Doon sa nagtanong, siguro present siya ngayon sa live stream sa YouTube channel kasi doon ko siya nakuha kahapon po. okay, thank you Ate Ans. And then Salamat po, Madlang Kapuntos. God bless to all. okay, te. So lipat naman ako ngayon sa isa na naman si Rajendo, Yes, Brother Wendell. bago tayo lilipat, i-welcome natin ang ating mga kapatid sa iba yung pananampalataya. After 800 na mga kapatid natin na nagpabinyag, 2 pare nagtutulungan, 1 diakono. Ngayon, meron na namang mga kapatid natin sa iba yung nagpabinyag. Susunod ang islusyon na kapapagigit mo Bro Wendell, hindi ka marinig. tulong kalim mo. Sa walang samahan, Bro Wendell, hindi marinig. anan, o sa Espiritu Santo. Libre ito na kasalan at libreng binyag. Yung sabi nila na may bayad ang binyag at pagkatapos may kasama natin ang mga pulis. Ito, sila ang nagdala sa mga bigas. Salamat din Bro Rolly Bangos na ito mga bigas na ipamahagi sa mga kapatid natin. At may cash gift pa sila, yung mga nagpakasal. No? So maraming salamat din sa mga pulis na tumulong natin sa pagpunta doon sa Pinasyo sa Clarin.